Mabuhay! Saksi po ang inyong lingkod sa dating anyo ng SIDSI, 4 na dekada na ang nakararaan. Itinatag ito ng mga magsasakang karamihan ay salat sa formal na edukasyon, subalit itinuguyod pa rin ang kanilang sinimulan. Dalampasan na ng SIDSI ang napakaraming hamon, ngunit kailangan niyang harapin ng may kahandaan ang kasalukuyan at hinaharap. Itinanghal ng modelo sa kapuluan ang ating kooperatiba. Panatilihin natin ito at lalo pang pag-ibayuhin di lamang sa Pilipinas kundi sa Asya at sa buong mundo. Hindi madali ang pagsusulong ng mga adikain upang makamit ang tagumpay sa pamamalakad ng isang kooperatiba. Ngunit wala tayong alternatibo kundi manangan sa ating kakayahan at pagtutulungan sa gabay ng buong may kapal. Ating itaguyod ang mga pamantayan at mga pulisiyang naghahatid ng mga benepisyo sa iba't ibang larangan katulad ng kabuhayan, edukasyon, kalusugan at kapaligiran. Pag-ibayuhin ang pagkakaisa, suportahan ang kooperatiba. Sa hirap ng panahon ngayon, lalo na sa pandaigdigang ekonomiya, napakahalaga ang magkaroon ng suporta at network para sa pangkabuhayan. Dahil sa SIDSI, posibleng-posible ang mga Pilipino na magkaisa. Dahil nasa kultura natin ang maging makapamilya sa isa't isa. Kahit sa ilang daang piso lamang at ilan pa lamang kami noong nakita namin ang kagandahan ng samahang kooperatiba. At kahit sabihin ng iba na habang lumalaki ang samahan, lalong nagiging mahirap ang pamamalakad, nakita ng lahat na talagang may bisa at resulta sa buhay ng tao ang SIDSI. Kaya kung kayo ay nag-iisip kung paano sumali, tumawag lang kayo sa SIDSI. Kung ang SIDSI ay naging maganda para sa kapakanan ng aking pamilya at sa komunidad, ito rin ang gusto kong mangyari para sa bawat Pilipino. Welcome po kayo sa SIDSI. Nag-aalaga at nagpapalaki ng mga manok ang tatay ko at mga kaibigan niya nang maisip nilang magtayo ng kooperatiba na may kaunting kapital. Ang maganda sa SIDSI sa nagdaang panahon ay nakagawa ito ng sari-saring mga produkto upang mapalago ang kooperatiba at tumuloy pa sa iba't ibang linya ng negosyo. Pinagmiyembro ako ng tatay ko nang ako'y 21 taong gulang upang makasama ko siya sa SIDSI at magkapinipisyo sa pagiging kasapi naming dalawa. Gather a voluntary group of neighbors who shell out 200 pesos each to start a small business. And so the construction work begins for a goods store that sells basic commodities to residents. The groundwork is laid out as hammer and nails, wood and concrete are put together and begin to take shape. And so there are the raising of chickens and the pigs as the main livelihood activities. Toss in the feeds and other veterinary products to complement the needs for breeding the assembly. Selling at low prices, the lively mode of trading and dealership became the new buzz in the bustling neighborhood. It's a harmonious and warm weave of growth where friendly and entrepreneurial neighbors work side by planning, selling, and working together. The animal kingdom is without its own share of roles to play, with the chickens and the pigs in the lead. They are supplemented by feed essentials in the food chain, with the help of a bank loan as the supply and demand grow into a dynamic cycle of fresh produce full of promise. The year was 1969. This is the success story of Soro-Soro Ibaba Development Cooperative, or SIDSI. It started with an idea, with a dream. First established and licensed registered with the Securities and Exchange Commission as Soro-Soro Ibaba Farmers Association with Mr. Victoriano E. Barte as President and General Manager, SIDSI was built and the rest came. Kaya sumali yung mga iba at ayon, lumaki lang kami ng lumaki at pinaparating namin sa mga miyembro ang mga produkto at serbisyo na kailangan. Okay ito upang mapatayo ang sariling negosyo dahil sa SIDSI. Maraming oportunidad para sa lahat. Wala kang makikita ng ganito kahit saan, kundi sa malawak na network ng SIDSI.
After 4 decades, SIDSI has been consistently acclaimed as one of the Philippines' most outstanding and contemporary models of cooperatives today. Clearly, the rays of progress span the generations and are illuminating the way for the world to see. This is SIDSI's success story. Ano ba ang nasa pangalan? Ang mga gawaing contract growing natin ang siyang tumutulak sa ating operasyon mula noong 1972. At ang ating asosasyon ay nakilala bilang isang samahang nayon ng Sorosoro Ibaba. Mula noon ay may 500 mga kasapi ang sumali at nakwalify tayo bilang isang full-fledged na kooperatiba. At nagbago na ang pangalan natin. At ito ay naging isang Sorosoro Ibaba Consumers Cooperative noong 1978. After 1978 and 5 years after, the Ministry of Agriculture accorded the association as a development cooperative. By 1997, this became what is known today as the Sorosoro Ibaba Development Cooperative. Ilang taon na't nakita ko ang gilas ng SIDSI upang pagsamahin ang lakas, kakayahan at mga kasangkapan upang matupad ang mga layunin at makamtan ang dapat para sa pangangailangan ng mga kasapi. Naging miyembro ako ng SIDSI mula 2002. Ang aking tatay na isa sa nagtatag ng SIDSI ay hinikayat akong sumali rin dito kaya heto. Dahil sa SIDSI, napababa ko ang halaga ng aking supply at bilihin. Dahil paramihan ng binibili sa SIDSI, nanatiling maganda ang benepisyo nito mula sa presyo ng pagkain. Nakaumpisa ako ng negosyo dahil sa SIDSI at nakapagbigay ito ng mga trabaho. Tapos, nakaipon ako sa kita ng benta ng pag-aalaga ng baboy na naibebenta ang mga ito diretso sa publiko. Ang SIDSI ay nakatutulong sa mga producer para ibaba ang gastos para sa marketing at distribution. Buti na lang, nakinig ako sa tatay na sumali dati pa. Madalas kami mag-usap tungkol sa SIDSI. Sa pagiging kasapi ng co-op, kung sinong nais maglingkod at gampanan ang mga tungkulin sa samahan, ay maaaring maging miyembro ng SIDSI. Kasama na ako ng SIDSI mula 1994. Ang aking yumaong ama, si Ka Tomas, naging kasapi rin. At noong nabubuhay pa siya, lubusan niyang naipaunawa sa akin ang mga natatanging karanasan ng buhay niya sa SIDSI bilang opisyal at kawani. Nabatid ko na sa co-op, patas ang boses ng mga kasapi pagdating sa pangangasiwa. Ako, may boses rin. Meron kasing demokrasya. Isang miyembro, isang boto. At kasama sa botong iyan, ang para sa edukasyon ng mga kasapi at pamayanan. Tungkol sa mga serbisyo at paano patakbuhin ang mga negosyo sa makakooperatibang pamamaraan. Upang lumago pa ang mga negosyo, nag-network ang SIDSI sa mga local, provincial at national, maging sa pang-international, may network din. Kaya sa aking mga dasal, pinasasalamatan ko ang Diyos at ang aking Ama sa mga nagiging resulta ng pagkasali ko sa SIDSI. Malaking tulong talaga ang boto ng bawat miyembro.